Hallelujah, Lord, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, sa muli mong pagpapaalala sa gawain ito. Na tunay nga po, Diyos, dapat marami kaming pwede pang gawin. Ngunit mas inuna namin, Panginoong Diyos, ang gawain mong ito, Panginoon, upang ikaw ay maparangalan, malawalhati, madakila ang iyong banal at kataas-taas ang pangalan. And salamat po, Diyos, sa buhay na nagsulat ng librong ito. Sa tulong mo, Panginoon, sa buhay ni Pastor Rick Warren, na sineshare niya yung paglagong espiritual na may ups and down man sa kanilang church. Pero sa tulong mo, Panginoong Diyos, dito mo ipinapaunawa na talagang kasama ka namin, Panginoon. Ano man ang mangyari, may ups and down man. Marami mang problema, lubak ng aming buhay, putika na aming pinagdaraanan. Pero ganun pa man, Panginoon, pinatutunayan mo sa amin na hindi mo kami iiwan. Never mo kaming pababayaan. Salamat po, Panginoon. And ikaw lamang po, Panginoon, ang dakilang tagapagturo sa gabi pong ito. At gamitin mo lamang po akong instrumento bilang daluyan ng masaganang pagkapalang nagmumula po sa iyo. Lord, give me wisdom, give me knowledge, and give me understanding to glorify your name. And ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang patuloy na madakila, wala nang iba sa aming buhay. Salamat po ng maraming. Rebuke the work of the enemy sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga tagapakinig, ano man po ang ginagawa ng bawat isa. We pray, Lord, na ikaw ang patuloy na magpaliwanag, ang banal na Espiritu ang patuloy na magturo. We welcome the Holy Spirit to guide us, to listen your word. At salamat po, Diyos, sa pagkaing espiritual na aming pagsasalusaluhan sa gabi pong ito. Ang kapangyarihan mo, ang patuloy na lumukob sa amin. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. So, nung nakaraan po ay yung pinag-aaralan po natin yung surfing spiritual wave. So, okay naman po yung aking audio, no? So, purihin ng Diyos. So, dito po sa number 1 topic. Kasi yung part 1 po ito, no? Na ang title po nito ay Seeing the Big Picture, no? Part 1. Okay? Dito po sa purpose, pag bumili po kayo ng libro na to, ang ganda po nito, no? So, part 1, sabi dito, kinuwento rito ni Pastor Rick Warren yung kanilang church, no? The Saddleback Church. The Saddleback Church. So, basahin ko po yung nakalagay rito sa Psalms 145 verse 4. Okay? Na ang sabi rito, one generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Sa Tagalog po, sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. At sa isa pa pong verse, sa Psalms 35 verse 27, na sabi, praise the greatness of the Lord, who loves to see his servant do well. Ayan. So, basahin ko po sa Tagalog, ano? Psalms 35 verse 27. So, sabi rito, ang nagsasaya sa aking paglaya, baya ang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Napakasarap po mga kapatid na bilang mga Kristiyano, ngayon pa lang, inaangkin na natin na tayo'y matagumpay. Kahit na sa kabila ng mga pagluha, sa kabila ng mga bagay na naranasan natin sa ating buhay, nandun pa rin na inaangkin natin na tayo'y panalo na. Why? Because sinapupunan pa lang ng tiyan ng ating mga ina, ng ating magulang na nagluwal sa atin, ay may plano na talaga ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. No? At nandun yan sa Jeremiah 29:11. Now, ang kwento po rito ni Pastor Rick Warren sa kanila pong Saddleback story, sabi dito, in November 1973, tagal na, no? Nobyembre 1973, a body I escaped out on our college classes and drove 350 miles
to hear Dr. W.A. Criswell. So ibig sabihin, itong si Pastor Rick Warren, talagang nung college siya, nung marinig niya na mag-preach o mag-i-speak si W.A. Criswell, no? Speak at the Jack Tar Hotel in San Francisco, Criswell was the renowned pastor of the largest Baptist church in the world. So the First Baptist Church of Dallas, Texas. Kay Pastor Rick Warren, sabi niya, for me, as a young Southern Baptist, the opportunity to hear Criswell in person was the equivalent of a Catholic getting to hear the Pope. So, ganun po talaga ganun po ka gusto niyang makita at marinig, no? Si Pastor Criswell nung time na yon. Siguro mga binata pa to si Pastor Rick Warren, no? So, sabi rito, I was determined to hear this living legend. So, syempre, siguro ay talagang tanyag na tanyag, sikat na sikat itong pastor na ito, no? But syempre, ang Panginoong Diyos ang dapat na sikat, no? So, I had felt God's call to a ministry 3 years earlier and had speaking as a youth evangelist while still in high school. Tamo, high school pa lang siya, no? Pero nagsuserve na siya sa Panginoon. Siya ay nag-i-speak na sa mga youth, no? And siya ay youth evangelist. So, although I was just 19 years old, 19 anyos, tayo nakakilala sa Panginoon. Ako po ay nakakilala sa Panginoon. 30 anyos na, no? Sa Saudi Arabia. So, ang iba sa atin talagang medyo late na, pero ganoon pa man, timing po ng Panginoon yan. Amen? Wala po sa edad yan. No? Kanya-kanyang calling yan. Ano man ang edad. So, si Pastor Rick Warren ay 19 years old pa lang nung nag-serve sa Panginoon. So, our brother preached a revival meeting. No? Nag-preach siya ng revival meeting in about 50 churches. Grabe. No? 50 churches. Nag-preach si Pastor Rick Warren ng revival, no, meeting. Okay? So I had no doubt that God had called me to ministry. Hindi siya nag-doubt. Yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, Pastor Rick Warren, talagang kung saan siya italaga na churches, nadadalhin, no, para maging tagapagsalita. Talagang go siya. Wala siyang tinatawag na paniki, no? But ako, no? But ako, no? But paniki, no? Maraming ganyan sa church. So, ba't ako mananalangin? Ba't ako mag-exhortation? Ba't ako magme-mensahe? No? Ba't ako mag-opening prayer? Bakit ako? No? Puro bat, no? So, si Pastor Rick Warren po, no? To God be the glory sa kanyang buhay, ay talaga pong nandun ang kanyang puso. Iba po kasi pag passion mo talaga, yung meron ka talagang pagmamahal sa Panginoon eh. No? At talagang nandoon na kahit na anong sabihin ng head pastor mo, ay talagang alam mo kung sino yung nagtatalaga sa iyo. At yun ay ang Panginoon. Kapag ikaw ay ginamit ng Panginoon, no, hindi ka sa tao sumusunod. Yes, sumusunod ka sa pastor bilang paggalang sa iyong leader, pero number 1 nating sinusunod ay ang Panginoong Diyos. Amen? So, sabi rito, hallelujah, I already preached revival meeting about 50 churches. I had no doubt that God had called me to ministry, but I was unsure. No? But I was unsure if God wanted me to become a pastor. Yun po yung kanyang nararamdaman. Nagpapagamit siya, okay? Nandun ang kanyang compassion sa paglilingkod sa Panginoon, pero hindi siya sure na siya magiging pastor. No? At ang sabi rito, I believe W.A. Criswell is the greatest American pastor of the 20th century. Talagang grabe itong pastor na ito, talagang yung anointing, no, yung double portion of anointing ng Panginoon. So, he pastored a First Baptist for 50 years. Wrote 53 books, no, 53 na libro ang kanyang sinulat, and developed the most widely copied church model of this century. Not only was he
a powerful preacher and leader, no? Hindi dahil sa powerful preacher siya, no? And siya po ay leader, he was an originalization genius, and most people think of traditional when they think of Criswell. Talagang purihin ng Diyos, talagang magaling siya magturo. At talagang mananamnam at mauunawaan, no? Kaya nga si Pastor Rick Warren, kahit na siya ay nasa college classes, talagang bumiyahe siya, no? 350 miles para lang mapakinggan at makadaupang palad makita, no? Ang si W.A. Criswell. So he was an organizational genius. Most people think of tradition when they think of Criswell, but actually his ministry was incredibly innovative. It only became known as a traditional after everyone copied him. Kinopya siya. Si W.A. Criswell. So now, we often hear today about celebrity pastor. Marami tayong nakikita sa mga social media na talaga mga sikat na pastor na mga nagpipreach, no? Hillsong, Planet Shakers, ano pa ba? Saddleback Church, napakarami. And sa mga local dito sa Pilipinas, Pastor Stephen Prado, napakarami, Pastor Bong Saking, Pastor Peter Tanchik, napakarami, no? Na mga naghahayag ng salita ng Panginoon, purihin ng Diyos, no? At siya lamang ang mataas. Now, Shelo, we often hear today about celebrity pastors whose stars Shelo, flame bright for a few halika. years and then fizzle out. Ito baon mo. So it's easy to make an impressive start. Talagang nakaka-impress, no? Na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, yung talagang napakainit mo sa umpisa. Napakainit, sobrang init ng paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. Pero ang susunod na mga salita na aking babasahin ay tumutukoy hindi sa umpisa. But Criswell ministry lasted half a century in one church. It was no flash in the pan. It withstood the test of time. Tinest po siya, mga kapatid. To me, sabi ni Pastor Rick Warren ito to me, that is genuine success. Loving and leading consistently and ending well. Now, sabi ni Pastor Rick Warren, ministry is a marathon. Itong ginagawa natin, mga kapatid, para itong marathon. Ministry is a marathon. It's not how you start out that matters, but how you end. Oo. Para tayong tumatakbo. Tsaka cheese? Hindi man tayo sabay-sabay ng pagtakbo sa paglilingkod sa Panginoon. Merong nauuna, merong nauhuli. Merong parang lakad pagong, pag-usad. No? Pero hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na ang tinitingnan ng Panginoon ay kung paano tayo magtatapos. Kung hanggang sa ating buhay dito sa mundo ay naglilingkod pa rin ba tayo? So, how do you make it to the end? Tanong sa atin itong lahat. The Bible says sa 1 Corinthians 13:8, love never fails. If you minister out of love, no? Kung nagmi-ministeryo tayo na out ang pag-ibig, you can never be considered, sabi rito, you can never be considered a failure. As I listen to this great man of God preach, God spoke personally to me, sabi ni Pastor Rick Warren, and made it very clear that He was calling me to be a pastor. No? Kaya naging Pastor Rick Warren siya. Then, and there, I promise God, nangako siya sa Panginoon, I give my entire life to pastoring a single church, if that His will for me. Yun ang sabi ni Pastor Rick Warren, no? Na talagang sa kanyang buhay
gagampanan niya kung ano yung gusto at kalooban ng Panginoong Diyos na nais ipagawa ng ating Panginoon sa buhay niya. And ganoon din po sa atin, mga mahal kong kapatid. No? Huwag po natin sabihin na hindi tayo tinawag ng Panginoon. Kapatid, tinawag tayo ng Panginoon. Iba-iba man ang ating ministry. Merong music ministry, merong usher ministry, preacher ministry. Lahat po yan ay ministry sa Panginoong Diyos. Kahit nagpupunas ka lang ng bangko at lamesa, naguhugas ng plato, dishwashing ministry, ministry pa rin yan sa Panginoong Diyos. Huwag nating minamaliit dahil lahat ng ginagawa natin, we are the body of Christ. And the Lord Jesus Christ is the head. Subukan nating ang isang paa natin, no, ay mapilay. Siyempre, iika-ika or naka-wheelchair or nakasaklay. Diba ang hirap kumilos? Subukan nating wala tayong mata. Bulag, no? So sa parte ng ating mga katawan, may iba't ibang bahagi yan na nagmi-ministeryo. Ang mata, nakakakita, tinitingnan ang bawat mga bagay. Ang dila, bibig, ngipin, may iba't ibang ministry yan. Parang umuya, para lasahan. Ang ilong para sa pangamoy. Amen? So lahat po ay nagmi-ministry. Ganon din po tayong lahat, mga kapatid. No? Ay, ayoko mag-ministry. No? May mga ganyan. Ayoko mag-ministry. Hindi sasapat yung oras ko para mag-commit sa ganyan. Okay, wala namang problema. Hindi naman po tayo pinipilit ng Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan, isang napakalaking pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng buhay ng bawat isa sa atin. Tinalo pa natin ang naglilingkod sa presidente ng bansang Amerika, lahat ng presidente, lahat ng king ng Saudi Arabia. Tinalo pa natin sila. Kung meron tayong ministry sa Panginoon. Amen? Now, hallelujah. Sabi rito, ayan, Criswell looked at me with a kind, loving eyes and said, quiet, emphatically, young man, sabi ni Criswell kay Pastor Rick Warren, young man, I feel led to lay hands on you. No? Naramdaman ko na gusto kitang ilihan. No? And pray for you. No? Gusto kitang pag-pray. So, ibig sabihin, pinag-pray ni Pastor Criswell si Pastor Rick Warren. Okay? So, without delay, he placed his hand on my head, dito sa ulo, and prayed these words that I will never forget. Ito po yung panalangin na ipinag-pray ni Pastor Criswell kay Pastor Rick Warren. Father, I ask that you give this young preacher a double portion of your spirit. May the church he pastors grow to twice the size of the Dallas church. Bless him greatly, O Lord. Yun po ang pinag-pray ni Pastor Criswell kay Pastor Rick Warren. At yun po ang naganap. Sobra-sobra pa. Why? Bakit siya pinagpala ng ganon? Because sa kanyang kasipagan at katapatan sa Panginoong Diyos. The blessing will follow, mga kapatid. No? At ang sabi ni Pastor Rick Warren, as I walk away with tears in my eyes, no, lumakad siya at talagang naluluha siya. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa kapuspusan ng banal na espiritu at sa kagalakan, no, yung joy na hindi maagaw-agaw ng diablo, no. Hindi naman maaagaw sa atin ang joy na ibinibigay ng Panginoon kung hindi tayo magpapaagaw. Tandaan po natin yan, no. Filled tayo ng Holy Spirit, never tayong mapapasok ng kalaban. Maaaring gagawa siya ng maraming strategy para tayo ay mapabagsak, para hindi magtuloy sa ministry. Pero ganun pa man, mga kapatid,
Huwag natin siyang bibigyan ng puwang. Marami sila. Huwag natin silang bibigyan ng puwang. Once na binigyan natin sila ng kahit nakatiting na daan para tayo bumagsak, mga kapatid, tandaan po natin, ang Lord laging gumagabay sa atin. Pag alam na natin na may kakaiba sa ating nararamdaman at hindi na ito sa Panginoon, balik agad tayo sa Lord. Amen? Magpatuloy agad tayo sa ministry. Nalala ko yung isang napanood ko na preacher, no? Kasi yung isang member nila, matagal nang hindi uma-attend sa kanilang panambahan. And then, ang nangyari, nung pumunta siya doon sa kanyang tinutupa o dinidisciple, ang nangyari ay meron pala itong ugpong-ugpong na dikit-dikit na uling na nagliliyab. Hindi siya nagsasalita. Yung pastor na ito na dumalaw. And then ang ginawa niya, kumuha siya ng pangsipit na stainless. Tinanggal niya yung isang uling doon sa nag-uumpukang uling na nag-aapoy. Hinayaan niya lang. Hindi siya nagsasalita doon sa kanyang miyembro na hindi na uma-attend. And then nung matapos na nawala na yung apoy, nung isang uling na hiniwalay, binalik uli nung pastor yung uling at nagliyab muli. At nung tumayo na yung pastor, ang sabi nung nananamlay na miyembro, sabi niya, "Pastor, a-attend na po ako sa Sunday. Attend na po sa gawain." Hindi pa nagsasalita yon. Why? Because nakita niya yung ilustrasyon na ginawa ng kanyang pastor doon sa uling na hiniwalay at nawala yung apoy. Ganon din po mga kapatid, kapag humihiwalay tayo sa ministeryo na ipinapagawa ng Panginoon. Simpleng ilustrasyon, pero napakalaki ng impact. Because apart from God, we can do nothing. Pag hiwalay tayo sa Panginoon, mga kapatid, at may ministeryo tayo na iniwan natin, wala tayong magagawa. Napapahamak lang tayo. Amen? So, sabi rito ni Pastor Rick Warren, hallelujah, I could possibly imagine, no? As I walk away with tears in my eyes, I said to my friend Danny, no? Sinabi niya sa kanyang kaibigan na si Danny, did he pray what I think he prayed? No? Yung panalangin ba na ito ay talagang alam niya kaya yung kanyang sinasabi sa panalangin niya sa akin? Tinatanong niya si Danny, no? So he sure did, said Danny. Sure siya. Sure si Pastor Criswell, sabi ni Danny. So also with wet eyes, I could not possibly imagine that God could ever use me like Dr. Criswell. Never na pumasok sa isipan ni Pastor Rick Warren na katulad ni Pastor Criswell na gagamitin siya ng Panginoon. Oh? But that whole experience, mga kapatid, ni Pastor Rick Warren, no, confirmed in his heart that God had called me to pastor a local church. Grabe, ano? Grabe yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na mananampalataya. Now, ang sabi rito, sorry po. Every theology has a context. No, yung theology. No, minsan kami binabasa rin po ako, no? Yung Pentecostal theology, nagbabasa rin po ako niyan. Pero ngayon hindi pa ako makaporma dahil naglilipat nga kami. So every theology has a context. Now, pakinggan niyo po ito mga kapatid. You won't understand Nanay Andrea's theology without understanding Nanay Andrea's life and how God was sovereignly working in the world at that time.
Hindi natin maiintindihan ang buhay o ang theology ni Nanay Andrea without understanding ang buhay na pinagdaanan ni Nanay Andrea and how God was sovereignly working sa kanyang buhay. Kahit sino sa atin, hindi natin mauunawaan kung bakit niya nagagawa yung bagay na yan. Kasi hindi naman natin alam at naunawaan yung buhay na meron sa kanya. Kasi hindi naman natin siya kilala. Walang pinag-iba yan sa sinasabi ng ibang tao na ikaw kaya sumuot ng sapatos ko para malaman mo kung ano yung aking mga pinagdadaanan. Di ba? May mga ganyang salita ng tao. Subukan mong suotin yung sapatos ko. Ibig sabihin, subukan mong ikaw ang lumagay sa buhay ko, sa nilalakaran ko, nang maranasan mo kung ano yung aking mga pinagdadaanan. And likewise, you can fully appreciate Beverly theology without understanding the circumstances in which he forged his belief. Hindi natin mauunawaan, no? At ma-appreciate o fully appreciated ang buhay ni Ate Beverly o yung theology ng buhay ni Ate Beverly without understanding the circumstances in which he forged his belief. Kahit sino sa atin, hindi nyo mauunawaan kung bakit ganito pa rin. Kahit mamaos-maos na ako. Why? Bakit ginagawa ko ito? Hindi ko ginagawa ito para sa inyo. Ginagawa ko ito kung ano yung calling na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. And everybody, meron po tayong calling bawat isa. Madidiscover nyo po yan, mga kapatid. I believe, nangungusap ang Panginoon at kakausapin tayo ng Panginoon kung ano yung mga ministry na itinalaga niya sa atin. So in the same way, every methodology has a story behind it. No? Many people look at the so-called mega churches, no? Lalaki ng churches, talagang CCF, no? Laki. CMNB, Kamanaba, no, yung sa kay Sia Kamanaba. So and assume those churches have always been big. Hillsong, no? Maraming malalaking churches. They forget that every large church, no? Large church, malalaking churches started off as a small church. Lahat po, mga kapatid, ay nagsisimula sa maliit. Walang agad na malaki. Si Henry C., bakit yumaman? Siya may-ari ng SM, kung di ako nagkakamali. Maraming SM. Nagsimula sa maliit. Nagsimula sa maliit. And lahat po tayo nagsisimula sa maliit. Lahat tayo, dati, walang relasyon sa Panginoon. Lahat tayo puro patay. Pero nagsimula tayo sa maliit. Tinanggap natin ang Panginoon. Nakinig ng salita. Lumago. At hanggang sa pinalalakit, ginagawa na tayong leader ng ating Panginoon. May mga kanya-kanyang ministry na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ganon din po ang naranasan ng Saddleback Church history. No? And no church become large without struggling through years of problem, setbacks, and failures. For instance, Saddleback met for 15 years before being able to build our first building. No? Lahat po talaga dumadaan sa matinding mga struggle. No? Hindi lang po pamilya natin. Even the churches. Danas po namin yan. No? Minsan mawawalan ng uma-attend dahil sa trabaho. Minsan iilan-ilan na lang. Yung iba umuwi na ng Pilipinas. No? Iba-iba. No? Pero ang pinakamaganda, alam niyo po mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kahit ilan lang kayo magpatuloy. Napakaganda nun. Napakahalaga na magpatuloy. Kahit ilan-ilan lang. Hindi yan sa dami. Kundi yung puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Kung totoo pa bang naglilingkod tayo sa Panginoon, marami man o iilang tao lamang. No? So this one factor alone helps shape our strategy of reaching, retaining,
and growing believers in Christ. It kept our focus on people and created a church culture very open to change. So syempre, gumamit sila ng mga strategy, no, para ma-reach nila yung ibang mga kaluluwa na wala pang relasyon sa Panginoon. And dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Maraming iba tawag dito, yung pumupunta sa ibang mga lugar, no? Talagang meron sila mga budget. Pero bago natin pumunta tayo sa ibang mga lugar, sa ibang mga tahanan, ibang pamilya, unahin muna natin yung pamilya natin. Baka ministry tayo ng ministry sa iba, pero yung pamilya pala natin, hindi pa natin nailalapit sa Panginoong Diyos. No? So, yung ating Jerusalem muna. Okay? So, to understand many of methods in this book, you need to understand the context in which they were developed. Kailangan mauunawaan mo natin to. Pag-aaral natin, tuloy-tuloy po ito mga kapatid, no? Sa biyaya ng Panginoon. So otherwise, you might be tempted to copy things we did without considering the context. Please do not do this. No? May kanya-kanya pong ibinibigay ang Panginoon na diskarte. No? Iba yung pamamaraan ng Saddleback Church, pero sa Panginoon pa rin yun. Iba-iba rin yung strategy na ibinibigay sa atin para maka-win soul tayo. No? Iba-iba yung wisdom na ibinibigay ng Panginoon. No? Bakit kaya iba-iba? Kasi iba't ibang klase ang uri at ugali ng tao na kailangan mo munang malaman ang kanyang background bago mo pasukan ng salvation. No? Hindi yan basta-basta. No? Una muna sa panalangin. So instead, look beneath the methods to see the transferable principle in which they are based. I'll identify the principles, but first, you need to know a little of Saddleback's history. Kaya nga sinishare sa atin ito, no, ni Pastor Rick Warren. So, very little of Saddleback ministry was pre-planned. I didn't have any long-range strategy before I started the church. No? So I simply knew God had called me to plant a new church built on the 5 New Testament purpose. Grabe, ano? Grabe ang ni Pastor Rick Warren, no? Sa buhay niya, sa tulong ng Panginoon. I had a bag of ideas. Napakaraming idea ang binigay ang Panginoon sa kanya, no? Para lumaki, para sa kapurihan ng Panginoon. I wanted to try out each innovation, sabi niya rito, we've developed was just a response to the circumstances in which we found ourselves. Kasi talagang daraan po tayo talaga sa matinding problema, mga kapatid. Matinding pagsubok. Bakit kaya ganun? No? Bakit kailangan pa nating dumaan? Yan yung mga tanong ng marami kahit Kristiyano na. Bakit kailangan nating pagdaanan? Because hindi ka makakapagbigay ng piso kung wala kang piso. Hindi ka makakapagbigay ng kalakasan kung hindi ka muna pinalakas ng Panginoon sa mga matitinding problema. Hindi ka makakapag-share ng Word of God kung hindi ka muna pinahintulutan at binigyan ng pagkakataon at talagang pinus ng Panginoon para basahin ang Bible. Sa tingin mo, makakapag-counsel tayo ng Word of God kung hindi muna tayo binabad ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita? Wala tayong maipagkakaloob, wala tayong mai-share sa iba kung hindi tayo babad sa salita ng Panginoon. No? Baka mai-share natin yung sarili lang nating opinion. At kalaunan, makamali pa. Kasi tandaan po natin mga kapatid, ang nagka-counsel o nag-share ng word ng mga tawag dito, mga payo, dapat biblical. Kung ang maipayo ay hindi biblical, pansarili lang, no? Tandaan po natin, transferring spirit yan. No? Delikado po. So, dapat biblical, no? Not in our own way. Okay? So, purihin ng Panginoon. Lord, palinawin mo po ang mata ko. Hallelujah. So, I didn't plan them in advance. Most people think of vision as the ability to see the future. But in today's rapidly changing world, vision is also the ability to accurately assess current
changes and take advantage of them. Vision is being alert to opportunities. May vision ba tayo, mga kapatid? Yung vision ba ng Panginoon ay ganun din ang vision natin? No? So kailangan po parehas ng vision at yun ay nanggagaling sa Panginoon. Mahirap yung sarili nating vision ang gawin natin. No? Baka tayo ang mataas, hindi ang Panginoon. Huwag pong ganon. So because Saddleback is a young church and I am the founding pastor, si Pastor Rick Warren, we've been able to experiment with far more ideas than the average church. Most due to the fact that we didn't have decades of tradition to deal with. Ang sabi niya rito, however, we had many other problems that older churches don't have. Mas marami pa na problema ang dinaanan din ng kanilang churches kaysa sa iba. So, hallelujah, in the early years, we had nothing to lose. So we tried out all kinds of ideas. Marami silang idea, paano kaya natin maihikayat ang mga tao, no? Gumawa tayo ng paraan para mapalapit sila sa Panginoon. Ganun po ang nagmi-ministry sa Panginoon, no? So some of our ideas were spectacular failures. Minsan yung mga idea natin sablay, pumapalya, no? Bakit kaya pumapalya? Baka hindi pinag-pray. Pero kailangan dapat pinagpe-pray, Lord, tama ba yung strategy ko para mawin itong pamilyang ito? Para mawin itong barkada kong ito, itong kumare kong ito, na ubod ng daldal. So, and I wish I could claim that all successful happened just the way we planned them. But it would be untrue. I'm not the smart, sabi niya ni Pastor Rick Warren. Hindi siya matalino. And most of our successes have been the result of trial and error. Ayun. Trial and error. No? Alam niyo ba, napakasarap na talagang makakaranas tayo ng mga error sa buhay. Pero wag naman natin sasadyain. Pero minsan dumarating talaga yung time na sinasadya natin. Pero ganun pa man, sa mga error na yan, sa mga trial na yan, dun po tayo natututo at muling bumabangon. So trial and error, some of discoveries were purely accidental. No? Minsan hindi aksidente talaga. Now, bilang pagtatapos, one of my favorite movies, sabi ni Pastor Rick Warren, is Raiders of the Lost Ark. So one of clip hanging point in the story, someone asked Indiana Jones. Sino nakapanood dito ng Indiana Jones? Yan po yun niya. So what are we going to do now? Jones replies, sabi ni Jones, how do I know? Paano ko malalaman? No? I'm making it up as we go along. I have felt like that many times as a pastor of Saddleback. We'd make up something and if it worked, we'd pretend as though we'd planned it all along. So Mark Twain once said dryly, I knew a man who grabbed a cat by the tail and learned 40% more about cats than the man who didn't. We've been grabbing the cat by the tail since the beginning of Saddleback Church, and we have the cuts and scars to prove it. Di ba pag hinawakan natin yung buntot ng pusa, may tendency na tayo po ay kalmutin. No? Alam niyo naman ang mga kuko ng mga pusa. Sobrang tatalim. Dito po sa bahay namin, talagang 7 pusa pag nag-away, kasama ka rin makakalmot. No? Lalo kapag tulog ka. Pero ang sinasabi po rito ni Pastor Rick Warren, kahit na buntot ng pusa, kapag pinisil mo yan, talagang may reaction na magaganap ang pusa. And ganun din po mga kapatid, sa mga taong nakakausap natin, na mahahayagan natin, at maisishare natin ang kabutihan ng Panginoon. Kala niyo po ba walang impact yon?
merong impact ang pag-share ng Word of God. Kumukurot sa puso yan. Because the Holy Spirit speaks sa bawat taong nasishare natin. Para yang kalmot ng pusa na talagang sumusugat sa puso ng bawat isa. At hipuin ang bawat isa at magising at talagang buhay ang Diyos. Nung ako po'y tumatanggap sa Panginoon, hindi ko po namamalayan nung araw ng Biyernes na yon na lahat kami mga baguhan pa sa Saudi Arabia ay talaga pong tulo ang luha ko. Kulang na lang pati uhog tumulo sa kabutihan ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon, ang kanyang salita, tumatagos sa puso. So the truth is we've tried more things that did work at Saddleback than did. We've never been afraid of failure. Dapat hindi tayo matakot sa mga failure ng buhay. Marami pa tayo nakakausap. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari? Nagsiserve naman ako sa Panginoon. Lagi naman ako nananalangin. Lagi naman ako nagbabasa ng Bible. Lagi naman ako nakikinig ng preaching. Pero bakit ganun pa rin? Failure pa rin. Yung may katawan ang nakakaalam kung bakit ganun. Patandaan po natin, lahat po tayo sinusubok ng Panginoon. Idadaan niya talaga tayo. Ayan, excuse me. Ayan na po yung pusa. Idadaan niya talaga tayo sa matinding apoy para lumabas yung tunay nating pagkaginto. Amen? So one day, while rummaging through the missionary library, I pick up, sabi rito, we've never been afraid of failure. We just call everything an experiment. I could fill another book with stories of our failures and call it 1,000 ways to not grow a church. No, may libro na naman si Pastor Rick Warren, 1,000 ways to not grow a church. Napakarami pala na mga ways para hindi lumago ang isang church. Huwag ka lang umattend at lumayo ka na sa Panginoon, sigurado malabo kang lumago. Amen? So yun po muna ang ating pong pinagsasalusaluhan about sharing ni Pastor Rick Warren sa kanilang pong Saddleback history. Okay? So to God be the glory. At napakaganda po naman susunod na ito because malalaman natin kung paano sila nagtagumpay. No? And ganoon din po tayo. Amen? So purihin ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, with the mighty name of Jesus, Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Bagamat, Panginoon, tunay nga po, Diyos, na ang bawat isa'y tinuturuan mo about sa kung paano lumago ang isang church. And we pray, Lord, na patuloy mong ingatan ang bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang mangyari sa buhay, mga failure, hindi po kami titingin sa tao. Mas titingin kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dahil sabi mo sa Bible, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. At ganoon din po ang ginawa ni Pastor Rick Warren at iba pang mga churches na nakatuon ang aming spiritual na mata sa iyo lamang, Panginoong Hesukristo. At never kaming babagsak. Salamat po ng maraming. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. For God be the glory. Purihin ang Panginoong Diyos. Ate Beverly. Amen. Praise God.